believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose.
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial
Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning po, members. Morning po. Yan, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Alam natin na medyo mahirap bumangon dahil sa lamig. Pero salamat sa Panginoon dahil pinahintulutan po tayo ng Panginoon na gumising at makapag-aral po ulit ng kanya salita. Ayan, makapag-devotion po ulit tayo. Ayan, good morning po everyone. And pong pakibati mo nga, isa-isahin natin yung mga nandyan. Shout out mo yung mga maagang gumising. So, andyan po especially andyan po yung ating mahal na pastor. And good morning po. Kay Ma'am Joyce, good morning po. Good morning, ma'am. Kay Ma'am Heidi. Yan, good morning po, ma'am. Kay Ma'am Geraldine. Yun. Kay Ma'am Umaga ba Mercy. kila Ma'am Geraldine ngayon? Or anong oras yan? Magandang araw po sa inyo. So, at kay Sir Ariel po. Sir Ariel, good morning, sir. Ayun, so sila pa lang ang mga nandirito. And mga parents, alam ko maraming mga high schoolers O lalo yung mga first year high school natin dyan. Mga junior high natin, maganda makapag-join po sila, makapakinig po sila. Ayan, so ang ating pong patuloy na pinag-uusapan is all about soul winning and discipleship. Soul winning and discipleship. And napakaganda nga po ito na patuloy na ito yung maging maunawaan natin, maging maliwanag sa atin, bakit inuulit-ulit po natin ito. Why it is very important for us na maging to understand bakit po talagang importante ang ating soul winning and ang ating pong discipleship. Po, bakit ito napakahalaga? And bakit po ito pinaka-importante, sinasabi nga natin, why it is our main responsibility, why sinasabi natin soul winning is the heartbeat of the church or the heartbeat of Christ na dapat makuha po natin. Ayan. So please open your Bibles in Acts chapter 2 in verse number 41 to 47. Ayan. So ito po, babasahin ko po sa inyo in Acts chapter 2 in verse number 41 in verse number 47. So kung magbabasa po kayo ng Bible, ito pong Acts ay makikita po natin is the Acts of the Holy Spirit to the apostles and to the early church. So mababasa po natin dito yung history ng church. Okay, kung makikita po natin dito kung gaano po sila ginamit ng Panginoon at kung paano po dumami, nag-multiply yung church during those times. Kaya po ito ay nakaabot sa atin. And in Acts chapter 2 in verse number 41, sabi po ng Bible dito, then they that gladly receive His word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. Tandaan po ninyo, bago po maidagdag ang isang tao sa church, kinakailangan muna mabaptize yan. Okay? And before baptism, we believe na bago po bautismohan ng isang tao, ay he or she must be saved. Okay? He or she must be saved. We don't believe na ang bautismo po ang nakakapagligtas or nakakalinis ng kasalanan. Okay? Wala na pong iba nakakalinis ng kasalanan maliban sa pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. So, it is a requirement na dapat maliwanag muna sa'yo yung salvation mo. Okay? Maliwanag muna na tinanggap mo ang Panginoon Hesukristo. And then after that is baptism. Yan, so makikita po natin dito. And upon baptism, ay yun po yung may dadagdag tayo sa church. Okay? We will be added sa body ng Panginoon Hesukristo. And in verse number 42, sabi ng Bible, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. And in verse number 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Verse number 44, and all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. Verse 46, and they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of
heart. And in verse number 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Okay? So again, brethren, lagi naman po natin narinig, and my fellow young people, especially high schoolers, again, mga kapatid, may mga kasama po akong mga high schoolers dito sa loob, ay narinig natin lagi that soul winning is the foundation of our ministries. Okay? Soul winning is the foundation of our ministries. When we say foundation, ito yung pinaka-basis. Okay? It is the basis of something. Okay? Kung saan nakatayo ang isang bagay, kung saan, kung bakit nakatayo ang isang bagay, dahil meron pong pundasyon. Okay? Meron pundasyon. At dyan po nagsisimula ang lahat. Okay? Sabi nga natin, pag gagawa ka ng isang bahay, hindi mo pwedeng simulan muna ng bubong. Oh. Hindi mo pwedeng simulan agad ng pader. Ilalagyan mo agad ng pintuan. Di ba? O may bintana na kagad. Everything starts from the foundation. Lahat po ay nagsisimula sa pundasyon ng bagay. Sa lahat ng bagay, kinakailangan po may pundasyon. And alam niyo po ba, in our Christian life, bilang isang anak ng Diyos, okay, dito po sa ating simbahan, we believe that in every ministry that we have, we believe that the foundation of all that, okay, sa lahat po ng aspeto ng ating paglilingkod sa Panginoon, ang pinakapundasyon po niyan is soul winning. Soul winning is the foundation of our ministries. Okay? Tandaan po ninyo, ang ministry, kaya po yan meron because of soul winning. Okay? Huwag po nating kakalimutan na dahil meron po tayong ministry, it is because of soul winning. Again, soul winning is the heartbeat of Christ. It is the heart of Christ. And ministry is serving God, mga kapatid. So how can you serve God without a heart na meron ang Panginoon Kristo? Di ba? You cannot be doing, hindi po pwede na kumakanta ka sa choir. Kaya nga ito yung ine-encourage ko sa mga juniors. And then, ganun din po sa sa ating choir members. Di ba? Hindi po pwedeng nasa ministry tayo, umaawit tayo sa harapan. Ngunit, hindi ka man lang nakapag-share ng salita ng Diyos sa iba. Di ba? Paano mo masasabi na pinaglilingkuran mo na maayos ang Panginoon kung wala kang puso na katulad na meron ang puso ang Panginoong Hesukristo? Anong klaseng puso meron ng Panginoong Hesukristo? Ang Panginoon, makita po natin, He is our example in soul winning, in winning souls. Sabi ng Bible, makikita natin that the Lord Jesus Christ is compassionate. He had compassion on souls, in souls. Kaya ito muna yung dapat maintindihan natin. Soul winning is the foundation of our ministries. Okay? Because soul winning will always keep us excited in serving God. When we say excited, you are aroused, awakened, stimulated, inflamed. Gising ka, umaapoy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Paano po mangyayari na ikaw ay laging gising, ikaw ay laging ganado, you are excited, okay? Umaapoy ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Kinakailangan hindi mawawala po yung ating soul winning. Okay? Because soul winning is our fuel in serving God. It is what keeps us moving, what keeps us going sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. It is our fuel. Ito yung gas natin. Ito yung nagpapatakbo po sa atin. Kaya nga kung wala ang soul winning, paano ka maglilingkod na maayos sa Panginoon? Ay sabi nga ng ating pastor, at ito rin ang dapat paniwalaan natin. Pag ikaw ay merong ministry at nagsimula na hindi ka na nagso-soul winning, makita mo, mamalay-malayan mo, isang araw wala ka na rin sa iyong ministry. Hindi ka rin tatagal. Kaya nga po ito dapat yung unang-unang matutunan natin. To be involved in soul winning and discipleship. Okay? To be involved in soul winning and discipleship. Ito po yung pinakapundasyon natin sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto na ating pong paglilingkod sa Panginoon. Ito po yung pinakapundasyon.
ito yung lagi magbibigay sa atin excitement sa lahat ng bagay ng ating paglilingkod. Kung hindi ka excited sa soul winning, kung wala kang soul winning life, hindi ka rin kailanman magiging excited sa lahat ng bagay sa ating simbahan, sa iyong Christian life. Matamlay po lahat. Okay? Wala kang excitement. Why? Because again, it is the foundation. Pagbagsak ang pundasyon, bagsak rin po ang isang bagay. Okay? Kaya titignan po natin dito sa Acts chapter 2 in verse number 41, because they are soul winners. Okay? Kung makikita po natin dahil sila ay involved sa soul winning because they have the heart in soul winning, makikita po natin unang-una dito is they are generous. When we say generous, sa ating pong lingwahe ay mapagbigay. Okay? Mapagbigay. They are generous, giving their all for the Lord. Okay? Sabi po ng Bible dito sa verse number 44, and all that believe were together and had all things common. And verse number 45, tignan po natin gaano sila ka-giver. Paano sila magbigay para sa Panginoon and sold their possessions and goods. Diba? Halos ibenta na po nila yung kanilang mga ari-arian. And parted them to all men, at hinati-hati po ito nila. Hinati-hati po nila ito. At anong ginawa nila? Yung pinagbentahan ay hindi po nila hinati-hati para sa kanilang sarili. Okay? But sabi ng Bible, and parted them to all men as every man had need. Okay? I-share nila. Ipinamigay nila. So makikita po ninyo, mapagbigay sila. Meron silang ganong puso na mapagbigay. Why? Because again, they are founded in soul winning. They are founded in soul winning, same as po sa atin mga kapatid. O mga kabayan people, high schoolers, alam nyo madaling magbigay para sa Panginoon kung ikaw ay talagang nagso-soul winning. If you are involved in soul winning, madaling magbigay kung alam mo na ang bibigyan mo ay para sa Panginoon. I'm not only talking about, hindi lang po pinag-usapan natin pera sa pagbibigay. Okay? Ang alam niyo po na ang unang-unang dapat maibigay natin sa Panginoon is our life. Yung ating buhay, yung ating time. Because sino po ba ang dapat gumamit sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos? Diba? Sabi mo, meron kang Kristo, tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, di dapat si Kristo rin ang gagamit sa iyong buhay. Diba? Hindi po pwede na sinasabi natin, anak ka na ng Diyos, kabilang tayo sa simbahan ng Panginoon, sabi mo, baptist ka, Kristiyano ka, pero hindi naman makita na ginagamit ka ng Panginoon. Diba? Hindi mo ibinibigay, wala kang oras man lang para sa Panginoon. In which ang Panginoon po dapat ang ating priority. Give your time. Use our strength for the Lord. Okay? Kaya makita po natin dito, they are generous. They are giving their all for the Lord. Bakit po nila ginagawa ito? Because they believe that everything that they give is for the benefit of souls. And alam niyo po ba na ganun rin po dapat ang rason why we are giving? Because everything that we give is for the benefit of souls. Okay? Lahat po yan ay para magamit po sa ministry ng Panginoon. And ano po yung ministry ng Panginoon? Souls. Okay? Diyan po lahat napupunta ang ating pong isinishare, ang ating pong ibinibigay sa ministry ng Panginoon. Okay? Kaya nga po, makikita po natin, ganun na lamang sila na magbigay, na lahat ay halos ibenta na nila, makapagbigay lamang sila sa Panginoon. Why? Again, because they are founded in soul winning. Okay? Meron silang soul winning, meron silang pagmamahal sa kapwa nila. Okay? Meron silang pagmamahal sa kapwa nila. Okay? Kaya nga po, the best way na maipakita natin yung ating pagmamahal sa ibang tao, it is soul winning. Walang iba kundi soul winning. Hindi pera po ang binibigay natin sa kanila. Kundi unang-una is eternal life. Ay, yung maipakilala natin ang Panginoon Kristo, in which hindi po ito kailanman mababayaran ng pera. Ano po sabi ng Bible dito sa Acts chapter 20 in verse number 35? Again, pag soul winner ka, mapagbigay ka.
Okay? Acts chapter 20 in verse number 35. Sabi po ng Bible dito, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus. Ano po sabi ng Panginoon Kristo? How He said, it is more blessed to give than to receive. Okay? Maganda po na nakakatanggap tayo. It is a blessing. Pero ang sabi ng Panginoon, it is more blessed to give. Okay? Mas pinagpapala ka kung ikaw ang nagbibigay kaysa yung ikaw lagi ang binibigyan. Okay? Kaya nga po, in soul winning, what we are giving is Panginoong Hesukristo. Okay? Hindi tayo literal na nagbibigay, kundi tayo yung ginagamit ng Panginoon. Okay? To share the Lord Jesus Christ, to give them, ay paliwanag natin sa kanila yung katiyakan ng langit, yung eternal life. Okay? Yan po ang ibinibigay natin sa kanila. In 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7, sabi po ng Bible dito, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Okay? Mahal po ng Diyos ang isang masayang nagbibigay. Okay? Kaya nga po, again, in soul winning, we are giving. Okay? We are giving. Kaya dapat masaya ka, hindi ka napipilitan. Sabi ng Biblia. And ganun din sa pagbibigay natin po sa Panginoon. We are giving our tithes and offerings, our commitments. Dapat hindi ka napipilitan. Okay? Dapat hindi ilabag sa iyong kalooban. Dapat willing ka. Why? Because pag yung ibibigay po natin ay magagamit para saan po? Sa kaluluwa. It is all for souls. Okay? Lahat po na ating binibigay ay para po sa gawain ng Panginoon, para magamit po sa ating pong Panginoon. In Luke chapter 6, in verse number 38, magbuklatin yung Bibles ninyo. Luke chapter 6, in verse number 38, sabi po ng Bible dito, give, and it shall be given unto you. Okay? Magbigay ka, sabi ng Panginoon, maibibigay rin sa'yo, maibabalik rin sa'yo. Pero anong klase na pag bumalik na sa'yo? Good measure, press down, okay? Sigsik na. Sigsik, sabi ng Bible, press down and shaken together and running over. Diba? Umaapaw pa. Shall men give into your bosom? For with the same measure that ye meet, withal it shall be measured to you again. Kaya nga po mga kapatid, again, pag tayo ay mapagbigay para sa Panginoon, dahil alam natin that is for souls, ay ang Diyos rin po ang bahalang magbibigay sa atin. Pero reminder, hindi po tayo nagbibigay para may matanggap rin tayo. Baka yan na lamang yun nasa ating isip. Okay? Kundi dahil tayo nagbibigay, dahil alam natin that is for the benefit of souls. In Matthew chapter 6, in verse number 3 and 4, ito, mali Yan, kaya nga sabi po dito ay ang Diyos ang bahalang mag-reward sa atin. Okay? Ang Diyos po ang bahalang magbigay sa atin, magbalik sa atin pong mga binibigay. Again, not only money, but more importantly is our time for God, our life for the Lord. Kaya nga po, ito yung ginagawa natin when we win souls. Okay? Pag tayo po ay nagso-soul winning, we are being generous. Okay? Ibinibigay natin yung kailangan ng tao. Okay? And that is the Lord Jesus Christ. And not only that we are sharing the salvation, the Word of God, kundi yun, tayo ay nagiging part para sa Panginoon. Okay? We give our money for God. Yan. Kaya nga, everything ay magagawa po natin if we are winning souls. Why? Because we are founded
with the heart of God. We are founded with God's love, and that is souls. Okay? Ano pa po sabi dito sa Acts chapter 2? Okay? Not only that they are generous, but they, sabi ng Bible, they are united. Sila ay nagkakaisa. Okay? In Acts chapter 2 verse 46, dun po sa ating verse, and they continuing daily with one accord. Okay? With one accord in the temple, nagkakaisa po sila. They are united. Okay? And breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Okay? Iisa lang po ang kanilang isip, iisa lang ang kanilang puso. Again, why? Because it is founded in soul winning. It is founded with God's love. It's founded with souls. Okay? Sabi nga po dito sa Acts chapter 4 in verse number 32, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Di ba? Nagkakaisa. Okay? Wala pong divisions. Di ba? Walang pag-aaway-away. Kaya nga po dito sa ating church, yung mga high schoolers, pag ikaw ay nagsosoul winning, hindi ka pala away. Hindi yung kampi-kampihan. Ay, dito kay kasi siya lang ang bati ko. O, di ba? Walang ganun sa atin pag ikaw ay soul winner. O, kaya alam nyo na, pag ang isang tao, o mga high schoolers, mga kapwa kayang people, pag yan ay laging lumalayo, humihiwalay sa church, hindi yan nagsosoul winning. O, di ba? Ang hanap lagi ay kaaway. Di ba? O, away o gulo, ang hanap, hindi yan nagsosoul winning. Kaya nga dapat sa ating church ay nagkakaisa tayo. We are united. Why? Ang nag-unite sa atin is our love for souls. Soul winning. In 1 Corinthians chapter 1 in verse number 10, sabi ng Bible, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing. Okay? We speak the same thing. Okay? And that there be no divisions among you. Walang kampihan. Walang pagkakahiwa-hiwalay. But that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Dapat nagkakaisa tayo. Isa lang yung puso natin. Isa lang yung isip natin. Anong klaseng isip? Walang iba kundi yung isip na katulad ang Panginoong, meron ang Panginoong Jesucristo. Okay? In 2 Corinthians chapter 13 verse 11, sabi ng Bible, finally, brethren, farewell, be perfect, be of good comfort, be of one mind. Okay? Kaya nga sabi ng Bible dito, maalala niyo po yung verse, sinabi ng Bible, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Live in peace, and the God of love and peace shall be with you. Kaya nga, again, ang puso ng Panginoon Kristo is souls. Di ba? Kaya nga siya bumaba sa lupang ito. Di ba? Para isave ang mga makasalanan. Yan lamang nasa isip ng Panginoon. And ganun rin po ang dapat. Merong isip, meron tayo. Doon po tayo maging united to win souls. Para tayo po ay makatulong na ang tao ay makilala sa Panginoong Jesucristo. Dapat tutulungan natin sila. That's why we have soul winning and discipleship. Ba? Makakilala sila sa Panginoong Jesucristo at i-disciple natin, tuturuan natin sila. Paano po mamumuhay ng maayos? Hindi natin sila aawayin. Di ba? Pagbago, dapat tuturuan. Di ba? Hindi natin aawayin, tutulungan natin sila na mabago sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, they are generous, they are united because of soul winning. And not only that, but every day there are souls getting saved and added to the church, being added to the church. Diba? Sabi ng verse number 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily. Diba? Araw-araw may naidadagdag sa church because every day there are people getting saved. Okay? The Lord added to the church daily.
such as should be saved. Okay? Kaya nga, ito yung encouragement ko rin po sa aking mga kagrupo, especially sa mga, sabi ko, mga estudyante. Everyday nasa school kayo. Diba? Makakasalamuhan nyo inyong mga classmates, yung inyong mga schoolmates. Dapat napakaganda na ma-share ninyo man lang yung kaligtasan sa kanila. Diba? Makilala kayo na meron kayong Kristo because of soul winning. And mula dun, pagka-share mo sa kanila, doon mo na rin iimbitahan. Meron ka ng prospect, kaya kukunin mo yung name, ipapanalangin mo. Di ba? Kaya nga, araw-araw yan. Dapat meron kayong prospect na madadala ninyo sa church. Kung kayo ay everyday nagso-soul win sa inyong school at ini-invite nyo sila sa inyong bahay, sa ating church. Kaya nga yan yun, napakagandang makuha natin. In Psalm 126 verse 6, sabi ng Bible, He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Diba? Kung araw-araw, meron kang nasisharan, meron kang nai-invite. Tapos sa Sabado ay i-visit mo na lamang, diba? Visitation na lamang, papaalalahanan mo, magpipray kayo. Okay? Para sila ay makarating sa Sunday. Pag sila ay nakarating, ano sabi ng Bible? There is rejoicing. Diba? Merong kasiyahan. Diba? Masaya ka. Bakit? Sinagot ng Panginoon yung iyong panalangin at dahil nagsipag ka in soul winning. Diba? Nagpagamit ka sa Panginoon. Kaya nga, again, excited ka. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ang isang Kristiyano excited ay yung isang Kristiyano na involved sa soul winning. Involved sa discipleship, involved sa pagdadala ng tao sa simbahan. Okay? Yan yung mga taong masayahin sa simbahan. Yan yung mga taong walang kaaway sa church. O hindi nakikipag-away, hindi nagaanap ng away. Di ba? Yan yung mga taong mapagbigay because of soul winning. In Daniel chapter 12, in verse number 3, Daniel chapter 12, in verse number 3. Sabi ng Bible, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. Sino yung mga wise? Alala niyo po sabi ng Bible in Proverbs 11:30, he that winneth souls is wise. Okay? And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. When we win souls, brethren, we turn many unto righteousness. Okay? Mula po sa sanlibutang ito, from darkness to righteousness. Okay? Mula po sa buhay na walang Kristo at sa buhay na merong Kristo, na merong liwanag ng salita ng Diyos. Kaya yan po ang ating ginagawa. Okay? Yan po yung soul winning na meron po tayo. In Luke chapter 19, in verse number 10, tignan po ninyo, sabi ng Bible dito. Mali ito. It is the reason kung bakit po bumaba ang Panginoon Kristo, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Okay? Pero sabi rin ng Bible na there one soul lamang, di ba? There is rejoicing in heaven. For every one soul that repenteth, there is rejoicing in heaven. Nagkakasiyahan ang langit. Diba? And ganun din tayo, nararamdaman natin pag tayo nagso-soul winning. Diba? O kung hindi ka nagsishare, sabi ko nga po sa inyo, yan yung mga taong hindi excited. Yan yung mga taong laging nagre-reklamo sa church. Diba? O mga high schoolers, young people, yan yung laging humihiwalay. Yan yung mga taong masaya sa sanlibutan pero pag dating sa simbahan, programs, activities ng church, malungkot. Laging kontra. Bakit? Because hindi involved sa soul winning. Pero pag ikaw ay involved sa soul winning, discipleship, masayahin ka. Diba? Pag nakapag-share tayo at narinig natin na sila ay maliwanag na tumanggap sa Panginoon Kristo, masaya tayo. Di ba?
tumanggap sila sa Panginoon. Hindi po natin kapangyarihan kung bakit sila tumanggap sa Panginoon. Yan ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, hindi ba masaya na ginamit ka ng Panginoon? O high schooler, makapag-share ka sa iyong school, o sa iyong mga classmates, kung na-share mo na lahat ng classmates mo, sa schoolmates mo, sa mga iba pang mag-aaral dyan sa inyong school. Di ba? Ma-sharean mo sila, makakilala sila sa Panginoon. Hindi ba dapat masaya ka? Na makakilala, may iba na nakakilala rin sa Panginoon. Okay? Ganon din po tayo sa lahat po na mga nakikinig. Members, di ba? Nilapitan mo, itsura, mukhang masungit eh. Di ba? Kasi iba-iba rin po ang tao, mga kapatid. Iba-iba ang dinadala niyan. Maaring iba't ibang problema meron yan, kabigatan meron yan. Kaya nga, tayo po ang magdadala ng solusyon ng problema. Nilapitan natin, sabihin natin, masungit. Kahit pa gaano ka masungit yun, sabi nga natin, pastor, sabi ng Biblia, wag tayong matakot sa kanila. Wag nating piliin yung tao. Lahat po yan ay merong kaluluwa at sila ay nangangailangan sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nilapitan mo, o nasyaran mo, nakinig, nagpray, tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Mayroon tayong kasiyahan, mga kapatid. And hindi lang yun. Sabi ng Bible, ang langit po ay masaya. There is rejoicing in heaven. Higit sa lahat na masaya ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, soul winning will always keep us excited in serving God. In all our ministries, it is our fuel. In our ministry, it is what keeps us going sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po, brethren, mga high schoolers, kaya nga ito po yung sinasabi ko po sa aking mga groupmates, every day, total, nasa school kayo, at ganun din sa mga adults, parents, every day ay at least makapag-win tayo ng kaluluwa and on the spot ay iimbitahan natin sila sa church. Di may prospect na tayo na first time visitor. Gagawin na lang natin, ipagpipray natin sila. Iba yung na-invite mo ng Monday, iba yung na-invite mo ng Tuesday, Wednesday, hanggang Friday. Then sa Saturday ay, anong gagawin na lamang natin? Visitation na lamang. Ipapaalalahanan mo na lamang. Magpipray kayo na sila ay makakarating sa Sunday. At pag nakarating, di ba? At mabaptize, di po ba? Masaya ang Panginoon. Masaya tayo na nagdala sa kanila. Kaya nga, that is soul winning and discipleship. Kung hindi tayo magiging excited sa soul winning, wala po tayo i-disciple. Sino po yung maidadagdag sa ating church? Di po ba? Sino po yung mga susunod sa atin? Paano po mag-grow yung church without soul winning and discipleship? Kaya nga tayo mga matatagal na. Sabi nga natin, pastor, ibalik natin yung ating apoy sa soul winning. Maging excited tayo, maging ganado tayo sa soul winning para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Diba? Nakakalungkot kung tayo ay nagagamit po sa ibang bagay, ngunit hindi man lang tayo magamit ng Panginoon sa soul winning. Mga kapakayan people, diba? Nasaan na yung soul winning natin? Involved ka ba sa discipleship? Mga high schoolers, diba? Masipag ka sa iyong school, napakaganda niyan. Pero ang tanong, nakakapag-soul win ka ba? Ipapakilala mo ba ang Panginoon Kristo mo sa iyong school? Diba? Kung saan ka nag-aaral? Diba? O nasharean mo na ba yung teacher mo, yung lahat ng classmates mo? O nakakilala na ba sa Panginoon? Ang daming tao sa iyong school. Ang dami yung mga ka-schoolmates, diba? Ganoon rin po tayo. O sa ating po, kung saan po tayo naka-area, ang dami pong tao dyan. Ang tanong ay naipapakilala mo ba ang Panginoon Kristo? Okay. If you are not involved in soul winning, sino po yung ating i-disciple? Diba? And, kaya nga po mga kapatid, kung hindi tayo involved sa soul winning, wala tayo excitement sa ating Christian life. Kaya nga bakit tayo ay matamlay lagi? Lagi nagre-reklamo pag may bagong activities ang ating church. Diba?
laging may reklamo, 'di ba? May lagi kang offended, 'di ba? Hindi maganda lagi yung dating sa iyo pag nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Lahat po 'yan ay patunay na hindi tayo involved sa soul winning. Lahat po 'yan ay patunay na wala ka na excitement, hindi ka na masaya. Why? Because you are not involved in soul winning and discipleship. Kaya nga po ito yung nililiwanag natin na unang-unang dapat pagtibayin natin sa ating sarili bilang isang mga anak po ng Diyos. Okay? Magandang involvement natin muna is yung soul winning and yung ating pong discipleship. Okay? Dahil po mga kapatid, pag wala na yung kasiyahan mo dyan at nasa ministry ka, isang araw, mawala rin yung saya mo dyan. Isang araw, tatamarin ka na rin. Isang araw, hindi mo na rin gagampanan. Bakit? Wala yung pundasyon eh. Bumagsak yung pundasyon. And that is soul winning. Kaya nga po, mga schoolers, mga kapoyan people, and to all na mga nakikinig po sa ating live, ay be involved in soul winning. Be involved in discipleship. Ay, dapat tayo po yung unang-una excited sa mga bagay-bagay na yan. Okay? Dapat tayo yung unang-unang masaya. Umaapoy, ganado tayo pagdating sa mga bagay-bagay po na yan. Okay? Soul winning and discipleship. Okay? Magiging mapagbigay tayo. Okay? Tayo ay laging nakikiisa. Okay? Isa lagi yung ating isip po para sa Panginoon. And not only that, kundi yung tayo po ay makuha natin yung isip, puso ng Panginoon na meron pong laging nasisave at meron pong maidadagdag sa simbahan ng Panginoon. No? Kaya nga po napakalaga ng soul winning and discipleship. So sa umaga pong ito, I hope na ako po ay naging blessing po sa inyo. Naniniwala po ko na ito po ay para sa ating pong lahat. And I hope na ako po ay naging blessing at naging encouragement po sa inyo. Kung bakit napakalaga po ng soul winning. Bakit po ito yung heart ng ating church. Okay? Ito po yung hindi natin inaalis sa ating pong simbahan. Okay? Because it is very essential. It is very important. Ano po? Kaya sa mga viewers, I hope na ako po ay naging blessing po sa inyo. I hope na ako po ay naging pagpapala po sa ating pong, sa inyo pong lahat mula po sa ating pong mga napakinggan. Okay? May mga comments ba tayo dyan, sir, na pwede nating basahin? Ha? Yan, wala naman. Okay, so bago po tayo magtapos, ay share rin nyo rin sa mga viewers natin yung inyong mga natutunan, soul winning. Anong ginagawa ninyo sa school? Diba? Araw-araw nakakapag-share kayo eh. Paano nyo ginagawa yun at bakit ninyo ginagawa? Sabihin ninyo, araw-araw po pagka-break time o ganito, kung break time kayo nag-share, nag-share po ako, nag-soul win na po ako at ini-invite ko na po sa church. At bakit ka nagso-soul winning? Yun dun. I-share ninyo yung natutunan ninyo bakit nyo kinakailangan mag-soul winning. Sige, kayo dyan, bigyan. Joanna. Rashina. Good morning muna kayo sa mga viewers natin na nakikinig. Good morning. Uy, ba't ka kasi naka-green? alisin mo yung jacket mo. Ay, ikaw muna, Joanna. Bigyan mo kay Joanna. Morning po sa ating lahat. Ang ginagawa ko po sa school ay nagsusol winning po at nag-Bible study po. At kaya ko po ginagawa yan upang meron po akong ma-disciple at may madala po dito sa church. At para na rin pong matulungan ko po ang mga tao na wala pong salita ng Diyos. At ang natutunan ko po ngayon ay dapat po tulungan po nating mabago ang buhay ng tao. At kapag ikaw po ay nag-involve sa soul winning at disciple, masayain ka po at dapat hindi lang po tayo nag-involve sa worldly things, dapat nag-involve rin po tayo sa soul winning and disciple. Yun lang po. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang ginagawa ko po sa school ko po ay nagsosoul winning po, nag-Bible study po at nag-i-invite po at
Kaya po ako nag-i-invite para matulungan ko din po yung mga classmate ko pa po na hindi pa po nakapunta sa simbahan. At kaya ko po ginagawa para sa Panginoon po. At ang natutunan ko po ay kapag tayo ay nagsusuwining, dapat tayo ay umaapoy. At yun lang po. Good morning po, yung ginagawa ko po sa school ay nagsusulbining at nag-invite po ng bisita. Ginagawa ko po yun dahil sinasabi po ni Pastor, kundi para po sa Panginoon at para po sa Diyos. Dahil sabi nga po ni Kuya Marsha kanina, pag nagsusulbining po tayo at kahit isang kaluluwa lang po, masaya po ang buong langit. Kaya po ako nagsusulbining. At yung natutunan ko naman po ngayon, na dapat yung soul winning po yung foundation ng ating ministry. Dahil pag hindi po tayo nag-involve sa soul winning, lahat po ng gagawin natin sa Panginoon ay magiging matamlay po tayo at hindi na po tayo excited sa gagawin natin para sa Panginoon. Yun lang po. Morning po. Ang ginagawa ko po sa school ay nag-share po ng Bible study. At ang ginagawa ko po sa mga nasisharean ko with the Bible study ko po. At ganun din po yung at kaya ko rin po yung ginagawa para po sa Panginoon. Hindi lang po dahil sabi po ni Pastor. At para rin po may ma-invite po para po sa Sunday. At ang natunan ko rin po ay dapat po ay malaman muna natin ang soul winning bago po tayo mag-share. Mag-share. Dapat at ganun din po yung natunan ko rin po ay dapat po mag-soul winning po tayo kasi kapag di po tayo nag-soul winning, tayo po ay matamlay sa ating mga ministry. Yun lang po. Amen. Ayan, so sa mga viewers po na mga nakikinig, maraming salamat po. We're hoping na kayo rin po ay meron pong natutunan mula po sa ating pong devotion. Ayan, ito pala yung mga dito si Ma'am Mercy. Sabi niya, amen po, soul winning kailangan po talaga na may compassion at pagmamahal sa mga souls. Ayan. Ganon rin kay Ma'am Heidi. Ma'am, thank you po. And good morning po sa inyo. And Ma'am Beth. Hello, Ma'am. Good morning po sa inyo. Si Ma'am Rolin. Ayan. Good morning po, Ma'am Rolin. Tapos si Ma'am Heidi. Si Ma'am Myra pala. Ma'am Myra, Sir Ariel, and si Brother Erwin. Yan, si Kitli. Yan, si Kitli. Good morning sa iyo, Kitli. Yan, good morning. And sino pa hindi natin nabati dyan? Brother Philip. Of course, si Ma'am Emilia. Si Sir Digno. And Ma'am Joyce. Yan, Ma'am Joyce. Good morning po. Yan, so nabati naman na ata natin lahat. Okay na ba, sir? Wala pa tayo na kalimutan dyan. Ayan, so again, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Huwag po natin kalimutan na sa buong maghapon, hanggat may pagkakataon po tayo, we get involved in soul winning and invite natin sila sa church. Yan, invite po natin sila sa church. Huwag po natin kalimutan yung ating midweek service. Sa araw po ng bukas, huwag po kayo mawawala. Huwag po tayo mag-absent. Maten po tayo. At yan, si Sir Bore pala, humabol. Sir Bore. Yan, kasama po ninyo sila Ma'am Nelda. Yan. Good morning po sa inyo pong lahat. Okay, so wala na akong nakalimutan. Again, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. At tayo po ay magwawakas na po sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa devotion na natapos. Salamat po dahil
sa umaga po ay sinimulan namin na meron pong salita ng Diyos. Salamat po sa inyo pong paggamit po sa amin. Thank you rin po sa mga nakinig. Pinadalangin ko po, Panginoon, na meron po kaming natutunan, na paalalahanan po kami mula po sa inyo pong salita about soul winning and discipleship. Kaya Panginoon, keep us excited po sa aming pong sa aming pong Christian life sa pamamagitan ng soul winning po, Panginoon, and discipleship. Ito po ay laging makita po sa amin, hindi po namin aalisin sa aming pong paglilingkod po sa inyo. Panginoon, patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakamali na meron po kami. At sa buong maghapon, ingatan niyo po ang bawat isa sa lahat po na kanila po mga gagawin. Pagpasok sa schools, mga trabaho po, Panginoon. Ito po ang aming pong dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Thank you po again sa inyo pong pakikinig. And God bless po sa inyo. Have a great day.